Ano kaya ang tamang pagproseso sa maramihang ginto? Matapos ang pagprosesong pagbibiring, ay dito na naman tayo sa tamang pagdadanggay. Pagdadanggay, kung tawagin dito sa amin. At ito ay isang pinaka-importanting bagay na dapat mong malaman sa pagmiminang sortes. Dahil dito nakasalalay ang lahat ng pagod, hirap at tiyaga sa pagmimina. Mapagpalang araw ka-istorya, samahan nyo naman kami sa bago nating istorya tungkol sa pagmiminang sorpes. Matapos ang pagbibiring, ang sunod nating gagawin ay ang pagdadanggay. Ang pagdadanggay ay isang bagay na pinaka-importante sa pagmimina. Dahil sa pagdadanggay, sinisipalitan natin ang ginto at saka marga para maibenta. Kung alam mo na kung paano mag-separate ng lupa at saka buhangin, pagbibiring o kaya pagbibiring, ay dapat mo talagang matutunan ng pagdadanggay. Dahil lahat ng pagod sa pag-i-separate ng lupa, buhangin at saka bato, pagbibiring o kaya pagbibiring, lahat ng pagod, sipag at tiyaga ay dito nakasalalay sa tamang pagdadanggay. Sa pagdadanggay ay konting maling galaw mo lang, pwedeng mapahamak ang lahat ng iyong ginto. Kaya kailangan ito ng kasanayan at saka experience. Ang nilalagay sa lagayan ng ginto ay ang tinatawag dito sa amin na muti-muti. Ang purpose ng muti-muti ay para hindi lumutang ang mga ginto. Dahil kapag kasi oily ang tubig o maliliit ang ginto, ay lutang talaga ang mga ginto. Kaya nilalagyan namin ng muti-muti para maging acid ang tubig para hindi na lumutang ang mga ginto kahit maliliit man o malalaki o kaya oily ang tubig. Sa pagdadanggay, dito mo makikita ang pagsisiparit ng margaha at saka ginto. Sa pagdadanggay, di mo kailangan magmadali. Sabi ko nga, na konting maling galaw mo lang ay pwedeng masayang lahat ng pagod. Sa pagmimina, kailangan mo talagang maghirap, kasanayan at experience. Hindi makukuha sa patingin-tingin lang ang pagmimina. At lalong hindi makukuha sa madalian. Kailangan mo ng mataas na pasyensya at mahabang panahon. Para matuto, kailangan mong magsakripisyo. Grabe man din usik. Tron kita niyo. Ano ba? Tagtrapal. Ang kani mo ni siding. Inikot-ikot ang biringan para ang ginto ay pumunta sa gitna at nilalagyan palagi ng muti-muti para hindi lumutang ang ginto. Maraming nagtatanong kung ano ba daw ang biringan. Mabibili ba daw ito sa Shopee o kaya sa mga online shop? Konting kaalaman lang. Ang biringan ay ginagawa ng mga katutubo dito sa amin. Ito ay nanggaling sa ugat ng mga malalaki na kahoy. Ang pagproseso sa paggawa ng biringan ay mga 5 to 10 days. At ang presyo depende sa kahoy na kanilang makukuha o depende sa kahoy na kanilang ginagawa. Dati-rati ang biringan ay mura lang. Pero dahil sa hirap ng kumuha ng ugat ng kahoy, ay sobrang mahal na rin. Siguro nasa 1 to 1.8 na bawat peraso ng biringan. Depende sa kahoy at depende rin kung paano ginawa. Buwawan, yellow. Maraming nagpipm sa akin na gusto daw nilang bumili ng biringan. Gusto mo ba talaga? Kung gusto nyo talaga ka-istorya, ay hahanap tayo ng supplier. At nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat dahil tumitingin kayo sa ating videos. Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa ibang bansa. Ang video na ito ay para sa inyo. Dahil hindi ako gagawa ng video kundi dahil sa inyo. Maraming salamat. At pwede ko bang malaman ka-istorya kahit saglit kung saan ba umabot ang videos natin? At ang pag-ihip ng margaha at saka ginto ay isang paraan para hindi sumama ang margaha sa ginto. At para pagkuha sa ginto gamit ating daliri ay hindi sasama ang margaha. Para puro ginto ang ating makukuha. Lingkod na gabi sa bangko, blade. Tulog na to. Maraming teknik at paraan ang pagmimina. Kung gusto mo pang malaman kung paano at ano, ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating mga videos. Dahil kayo ang dahilan kaya gumagawa tayo ng mga content. Tunay at hindi katang-isip. At maraming salamat sa panonood ka-istorya. Laging mong tatandaan kung ano man ang ating trabaho, mahirap man ito o delikado, basta't wala tayong tinatapakan na tao, ay pangmalakin natin ito.